God is able. From disability to possibility. Isa hong mainit na pagbati mga kaagapay, saan man po kayo, nawa nasa maayos po kayo, inom-inom ng tubig, palamig-palamig ng konti at syempre ho nawa samahan palakasin tayo ni Lord. Welcome sa programang God is Able, napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live. At bukod dyan, kami po ay mapapanood din sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa ating partner television, Channel 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Tama yan, Ate Peggy. At maaari nyo pa rin po kami ma-message. Mag-komento po kayo sa Facebook, sa YouTube, pero mag-message din po kayo. We'd like to welcome yung mga pagbati at feedback nyo sa smart number nating 0999-223-5675 at sa globe number nating 0916-296-6620. Pwede pa rin ho tumawag sa landline 8654-3322, local 401. Tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hello, Ate Peggy. Welcome muli. Magandang umaga, gabi, tanghali, Pastor Paulo. Kung saan man po kayong lupalop ng mundo, kami po ay bumabati ng magandang araw sa inyong lahat sa buong araw na ito. Talaga, puro araw atin hong nararanasan ngayon. Let's pray for a bit of relief, konting cloud cover at konting rain. Peggy, speaking of relief, tayo sa God is Able, salamat sa Diyos, ginagamit niyang relief at comfort sa mga people affected by disability. Ano nga ba ang God is Able, Ate Peggy? Ang God is Able po ay isang para-church organization at kami po ay nakikipartner sa mga churches, of course sa mga kapatid natin sa pananampalataya, sapagkat kami po ay nagbibigay ng mga wheelchairs, crutches, canes sa mga ating mahal na nakikinig na mga PWD or PADs. Pero po gusto po namin sana na we can give you this mobility sa mga partner na ating simbahan. Yun, ang God is Able. At marami pa. We do campus, we do retreat, diba? Family camp retreat. Meron po kami nun. Basta antabayanan nyo po every Saturday ang God is Able at 6 p.m. Yes, Ate Peggy. At salamat sa mga nakikinig sa ating ngayon. At papakilala na po natin ang ating mabuting panauhin. Atin pong matagal na hong kaibigan sa God is Able. Pero sa times such as this, sabi nga sa Word of God, nakaka-journey po natin sila at nawa for more ng kanya pong asawa at pamilya po more closely. So siya po ay personally affected ng disability. Na siya po ay living po with one arm right now at ang kanya pong anak, kanya pong son ay affected po ng autism. So i-welcome po natin po si Ate Ellen Cortez. Welcome to the show, ma'am. Magandang araw. Good morning po. Magandang araw. Parang si Peggy, maga, gabi o tanghali. Magandang araw po. Salamat po sa inyong invitation. I'm so glad to be here with you. Thank you. Welcome to the show po. Perhaps ma'am, may nais po kayong sabihin about yourself para mas lalo po namin kayo at iyong pamilya makilala po ng mga kaagapay natin. Ako po ay 65 years old na ngayon. Ako po ay naputulan ng kamay when I was 12. So, ilang years na ako putol ng kamay? 53 years na putol ng kamay. Nahulog po ako sa puno ng star apple when I was 12. At mula po noon ay isang kamay lang na nasubukan ko mag-artificial hand. But in 1976, nagkaroon ako ng tumor na sunod-sunod. So, shortly after that, sinabihan ako na to enjoy the next 18 months of my life. Sa awa ng Diyos, nalampasan naman, namatay na yung nagtaning sa akin. Pero salamat sa Diyos, andito pa ako. So, I've lived with one hand for 53 years. Meron po akong asawa at 3 anak at yung nga pong bunso namin ay affected ng autism. Ayan, yun yung mabilis at pahapiyaw na pakilala. Ayan, hello po.
Ang ganda naman umpisa pa lang yan So, unang katanungan, Miss Ellen, nung 12 years old na kayo ay, nangyari yon habang, syempre, 12 years old pa lang yon parang wala pa, di ba? Pero syempre, nung tumatanda, nag-college, so, how do you feel about it? How did you feel how did parang yung emotion mo is na process na ganito ang buhay ko na forever. Actually, nung 12 years old ako, yun ang pinakamahirap when I fell. Kasi I was very active. Probinsya, laking probinsya. So, may softball, volleyball, mga ganun yung larong probinsya na pambata. So, I was very active, kaya nga ako umakyat ng puno eh. Sobrang active. Yung sudden na, uy, wala kang kamay, hindi mo na magagawa yung dati mong ginagawa. Yun yung mas mahirap. Yung first few years. But ang pinaka-biggest factor sa buhay ko, I think, is my mother. Sabi ng mama ko, ano pa lang to hindi niya masabi na putol na yung kamay ko. After the surgery, parang kinakapa ko yung kamay ko, asan na yung kamay ko, no? Then my mom said, what if you lost your arm? And then sinabi niya sa akin, don't mind what is lost. Huwag mong isipin kung ano yung nawala. Ang isipin mo kung ano yung naiwan at kung paano mo gagamitin yung naiwan para ma-overcome mo kung ano yung nawala. So my mother, talagang yun, she is my, paano naman sasabihin mo doon, God-sent angel. All throughout, talagang she was very supportive. Unang pag-opera ko, binigyan niya ako ng gift, na The Story of My Life ni Helen Keller. Mahilig ako magbasa. Sabi ko, ang sarap ko. At least I'm not blind. No? Ganon. So mabilis yung acceptance because my mother was very supportive. My father, physically supportive. Cooking, nagbabalat ako ng patatas, ganon. Coping as a kid was mas mahirap than coping as a teenager. Kasi yun yung formative years mo. Paano ka mag-shift from a very active girl to a biglang, one-handed. No? So sabi ni mama, okay lang mag-volleyball ka isang kamay. Okay lang mag-softball ka. Sa probinsya, hindi softball na official. Isang malaking kawayan lang, tsaka bola ng tennis. Ganon. But God has given me my mother. Siya yung pinakamalaking influence sa aking coping. Yan. Wow. Praise God mga kaagapay sa mga pamilya ho na kay dali na acceptance. Gustong-gusto ko yung sinabi ng nanay niya. Wag ka mag-focus sa anong nawala sa iyo. Meron naman talagang nawala sa atin kapag may kapansanan tayo, either physically, mentally, emotionally, spiritually, we're all disabled. Pero yung sabi niya, anong meron ka? Anong binigay pa rin ng Diyos Naiwan. sa iyo? Anong naiwan? Iniwan ng Lord sa atin? I think what's in us, what we have is really what matters. Pero kayo po, yung just following up sa tanong ni Peggy, personally, like for example, when you would look yourself in the mirror, pag nagbibihis kayo, when you were with friends, meron po bang struggle sa inyo o naging ganun din po ba kadali ang accepting what the Lord has left with you to work with? Okay. I'll tell you a funny story. Nung paglabas ko ng hospital, yung kamay ko was all swollen. Parang kasing laki ng hita ko. Yung kamay ko, it's swollen. Tapos ang mama ko, nagtahi siya ng, I don't know if you're familiar with the tent, yung naka-turtleneck na ganun, tapos sleeveless. Tapos parang John Young type of thing. Tapos ang pagsuot ko, sabi ko, ay parang may log na nandyan sa kamay mo. Parang sleeveless, tapos nakaganyan. Ay sabi ko, tapos brown yung balot. Sabi ko, ay parang may kahoy. Di ba? Tapos sabi ng mom ko, wow, sabi niya, ang ganda ng damit mo sa'yo. Bagay na bagay. So sabi ko, uy, alam mo, nakakatawa yun, pero I really walked like I was John Young, walking talaga. So hindi ko na mind yung log na mukhang dala-dala ko. Basta sabi naman, bagay na bagay sa damit mo, syempre siya nagtahi. So from then on, I walked knowing that at least there's one fan club. No, my mom does it. So coping up, second year high school, yan yung mga crushable years, di ba? So yun ang inisip ko, nako, ano kaya, magkakaasawa pa kaya ako when I'm 25? Yan yung mga pumapasok sa akin. Ano kayo sasabihin ng mga friends ko? But I think what happened was, I had artificial hand hooks. Eh di lalong natakot yung mga eskwela ko, walang pumupunta sa left side.
But I have true friends who stuck by me, thick or thin. I even have a friend na parang tinutokso ko, tapos pinaglaban niya ako. I think ang importante sa journey ng may kapansanan is kung sino yung kasama mo sa pag-cope up. Pipili ka ng mga tao na pamilya. Ako with my son, ganun din ako. I think I'm the best caregiver. Pag tayo may kapansanan, ang importante, sino yung kasama natin? Sino yung kapaligid na nandyan lang? Kasi kung meron sa'yong kakahiya naman, ay wag mo nang gawin yan. Ang mama ko, pinabayaan ako maglaban ng underwear ko with my hand and foot. Alam ko naiiyak siya when I was doing it. But she left me be. Ang papa ko, cook kasi yung papa, she cooks well. Pag morning, yung patatas, ang patatas sa probinsya ang liliit, di ba? Tapos babalat ako, I will attempt to peel. Kahit parang holy na halos yun pagkatapos ko balatan. Sabi ng papa ko, sige, magbalat ka pa. You know, I mean, hindi niya sinabing, ako na lang gagawa. Wag mo nang gawin. They let me be. And so, mas madali mag-cope. One time nga sabi ko, i-feel ko nga yung putol ang kamay ko. Yan, no? Wala akong gagawin. Iiyak ako, ganyan. Tapos sabi ko, ang fake, it's not me. So sabi nga ng mama ko, ano ginagawa mo? Sabi ko, nagpa-practice ako na putol ang kamay ko. Sabi niya, talaga namang putol ang kamay mo eh. Di ba? Pero sabi niya sa akin, ba't mo pina-practice? Tapos sabi ko, just feeling the handicap. Hindi, it's not me. So, palagay ko, bata pa ako, hindi pa ako Christian noon. Alam na ng Diyos na kailangan niya kung bigyan ng courage, yung lakas ng loob. Kasi during that time, high school, nagkandidato ako sa student body. Walang gustong lumaban kasi sabi nila, sigurado talo kami sa'yo. Bakit hindi ka na lang, for the first time in the high school, pinagsabay ang rally ng both parties. Ako ang akong nag-campaign manager ng both. Kaya parang, ang weird, di ba? But it happened because the influence was, hindi ko nga alam how God worked it out, but it's God talaga. Diyos lang ang nun. Nag-compete kami sa COC, yung marching, CMT dati yun sa amin. Walang commander, naka-artificial hand ako. Sabi niya, Ellen, ikaw lang yung malakas ang boses, tsaka very cohesive yung ganyan, ikaw mag-command. And we won, no? Hindi ko alam kung second prize pa or third, but we won. Ang commander nila, putol ang kamay. Parang gano'n. So, I think God, in His grace, siya rin yung nagbigay ng courage. Nagbigay ng nanay, ng tatay, mga kapatid, mga kaibigan. And it matters who you walk with. Pag meron kang handicap, nakakalakad ka man o hindi, or whatever your handicap is, it matters who you walk with. Yan ang title ng librong isusulat ko. It matters who you walk with. Yan lang. Naku, ang daldal ko. Pero totoo nga po yun, Miss Ellen, na talagang importante. First, tingin ko, Pastor Paolo, importante na sa family talaga muna nanggagaling yung acceptance. Kasi kung hindi, siguro you will not have that kind of confidence or siguro babagsak ang self-esteem, kapag syempre, yung paggising mo parang walang mga positive words na, 'di ba? Na walang encouragement. Totoo 'yon, nakakatuwa na marinig. Pero Miss Ellen, so forward na tayo dun sa mga syempre yung ligawan days, 'di ba? Na parang magkakaroon ka na may nanliligaw na sa inyo. Paano mo pinili ang manliligaw mo? Like ngayon, kunyari na pangasawa mo na si Pastor Eric, paano mo naisip na ito yung lalaking sasama sa'yo despite of? Bigyan mo na kita ng mga background. I always thought like, kailangan ko, kasi may handicap ako, dapat mas magaling sa akin. Mas matalino, mas magaling, mas may kakayanan. Basta, yun lang kasi aalagaan niya ako, diba? And then, modesty aside, yung mga friends ko na alam nila kung, halimbawa, my first serious boyfriend is now an engineer and the secretary of ng aming municipality. So, hindi sila pipitsugin kasi nga gusto ko.
yung aalagaan ako. So, kung sasabihin ng mga kabataan ngayon, putol ang kamay mo, ang choosy mo, di ba? But I think God has brought before me yung a certain parang kakayahan na ang kakaibigan ko, mga kamix ko ay maaayos na tao. So when I went to UP, I went around with good people sa church, ganyan. So, si Pastor Eric, nako, honey, confession time. 3 beses ko yung binasted bago ko sinagot. Nakakaya mong sabihin, pero ang pinagpe-pray ko bago ko siya pinag-pray is yung dating pastor niya. Yung pastor niya talaga ang parang pray tayo na magiging tayo yung mag-asawa. We prayed for 3 years, walang nangyari. And then after that, merong isang matikas na basketball player na matalino and rich din. So, siya yung napagtuunan ko ng pansin. So, si Eric, nasa background lang yan kasi he's 10 years younger than I am. So, nakakatawa pero nag-host ako, nag-conduct kami ng love, courtship, and marriage. 10 years younger si Eric. Siguro around that time, mga 27, gano'n ako, 17 siya. Nandyan lang siya, pero bata. And so I was praying for our pastor, pero hindi siya yon. Hindi rin yung gwapong matikas na basketballista na ngayon ay isang big-time manager of a big electric company. Hindi eh. And then Eric just came, bata ano siya, chick boy, maputi, parang matalino lang kaya ako nakasunod. But binasted ko talaga 3 times. So I think it's when you know what you want to have or what you want. And then, syempre, may I strive very hard din ako, di ba? So, nasikaso ko pag-aaral ko, trabaho ko, and my spiritual walk. Kaya God in His generosity, it's all God eh. Tingin ko, kasi si Eric na nagtiis ng 3 busted, tapos andyan pa rin. Tapos ngayon sabi ko, buti na lang, hindi give up. Di ba? Kung hindi, sabi ko nga naka-jackpot yata ako. But really, it's all God. It's all God talaga. Pagka, think back, nakailang petty relationships ako, but it's God who really brings people in our lives. Kaya, Lord, salamat. Ganon. Even that is God ordained. Grabe, no? Sorry po, gusto ko lalong bigyang sulyap ang inyong love story ni Pastor Eric naman. So you said you binasted mo siya 3 times. But now looking back and 3 wonderful children later, ano ang naging confirmation sa iyo ni Lord na of all the men who could have journeyed with you, it had to be him? Ano yung mga pinakita sa iyo ni Lord, the qualities ng carer mo? Na I'm sure may mga nakikinig din ito na tulad mo, nagpe-pray sila for God's best or mga carers na maybe mga tagapangalaga na may pakakasalan or magiging kapamilya or ngayon may kapamilya na may kapansanan. How should they, ano yung mga bagay na nakita o pinakita ni Lord sa iyo kay pastor na ngayon napakasarap balikan at i-celebrate? Unang-una, yung malalim na relasyon sa Diyos, no? Kasi I knew Him, bata pa siya, so nag-start pa lang sa spiritual journey. Pero nakita ko sa kanya, sobrang porsigido sa Lord. He's very, malalim ang pagkakilala sa Diyos. Hindi napapagod, ngayon nga, nagdo-doctorate. Parang sabi ko, ba't hindi ka napapagod mag-aral, no? And I think yung relationship sa Lord. Hindi nag-appeal sa akin na medyo maitsura siya kaysa sa akin, mas maputi sa akin, mas maganda ang legs kaysa sa akin, mga ganon. Hindi siya physical. So, and besides that, friend ko talaga siya. I saw him at his worst. Kasi nga, ang tawag niya sa akin, TL, Ate Ellen. Pag may girlfriend siya, Ate Ellen, i-mentor mo si, tatlong times yan. Pinapamentor sa akin yung girlfriend. Tapos, sabi ko, itong batang to, kasi siya yung chick boy nakalutang sa matangkad. So, i-mentor ko. And then, after some time, magbe-break sila. 3 consecutive years. Nung third year, kasi nga pinagpe-pray yung pastor niya, so I'm always in their church. Nung third year, sinabi ko, Brad,
pwede bang mag-relax ka muna, ayusin mo yung spiritual walk mo, tapos ibibigay sa'yo ng Lord yung pinaka-perfect para sa'yo. Aba, malay ko na kung ba yun, di ba? Hindi mo naman sinabi. Sinasabi niya, ni-reserve ko daw siya for myself. But I really thought like, fix your spiritual walk. So from that time on, na sinabi ni Pastor na, Ate Ellen, mukhang ano lang talaga tayo, friends. So, wala, friends na kami ni Pastor. Sabi niya, samahan mo ngayon si Eric sa isang Bible study kasi yung mga girls parang kinakrush siya. Yung, Kuya Eric, ganyan. You take care of the girls, you'll take care of the other women and men. O ganon, yung Bible study namin na yun, doon nag-grow. Yung tawag nga namin, Riles Walk kasi dumadaan kami sa Riles ng tren bago makarating doon sa ano. May I hold your hand siya? Siyempre parang, oh, kapatid mo naman yan, bata. Until um, yung Bible study group, pinagpe-pray pala kaming dalawa. Hindi pa kami nagpe-pray. And hindi ko talaga siya type. Sorry pero hindi ko talaga siya type. Ayaw ko ng mas gwapo sa akin. Mga ganun. Parang ano, he's overpowering. Kaya lang, as God would have it, humor, no? Parang God allowed us. 10 years difference na ano. So, God is good. Kaya sabi ko nga I think ang priority natin is ayusin mo lang yung personal spiritual walk mo sa Lord. Basta maayos lang kasi hindi naman ako nagpapasexy. Laking UP. 3 araw ang maong. Mga ganon, naka-rubber shoes, naka-Birkenstock. Ganon, ano pa yung happy feet. Mga ganon lang. Hindi talaga siya forma. But it is a heart that's set for the Lord. Ang importante. Tingin ko, sa dulo, ang hinahanap din ng lalaki, yung pambahay at hindi pang-display sa dulo. No? Pero ganon lang. Ang ano talaga So it's, again, hindi ako magsasawang sabihin it's all God. Because I believe it's really all God. Tama, no? Oo, grabe. Kasi para po sa mga nakikinig, yan, a person affected by disability. So, 'di ba? As long as tama yung, I think, basta tama yung journey mo with the Lord, kahit po ano pang sitwasyon, condition ang meron kayo, God will give you what you wanted. Yung, kagaya niyan, yung when God choose someone for you, it's perfect. Kaya yung sa mga babae, kung meron man po kayong mga, mga disability, mag-antay, kasi ang hirap po din, Miss Ellen, no, na parang 10 years younger sa inyo, tapos nakita nyo pa na chick boy, so parang, di ba, that could be, na pwedeng maging point mo na, ay, ayoko nito, chick boy to, di ba? Pero yun nga, kahit ikaw, nawala yung ganong feeling. Pero nung kayo na po, nung nag-asawa na po kayo, meron ka bang na-feel na parang bumaba yung tingin mo rin sa ano mo? Kasi parang, ay, yung asawa ko 10 years sa akin younger, tapos ganito pa. Was there a time that you also felt na may insecurity ka? Ano ba, na-insecure lang ako kasi ang liit ng kita niya. Di ba? Para lang natin, when Eric was grade 1, nakagraduate na ako ng college. Di ba? 6 years, grade 1, ay nakagraduate ako ng high school, sorry. 6 years plus 4 years, 10 years. Graduate na ako ng high school, nagka-college na ako, mag-grade 1 pa lang siya. When naging studies kami, I was managing a gasoline station. Okay, I was managing a gasoline station. Ano yan Pasig Gasoline Station at saka Alabang Center. Malaking gasoline stations ng mga co-op. So, siya may inferiority in terms of capability to, actually, bago ko siya sinagot, sinabi ko sa kanya, what's your plan 5 years from now, 10 years from now? Saan mo ko dadalhin? Di ba? Kasi kaya kong pakainin yung sarili ko, kaya kong So, where will you bring me? Actually, ang deal ko kay Lord, sasagutin ko to pag mas mataas ang sweldo niya sa akin at saka pag mas mukha siyang matanda sa akin. So, parang imposible mangyari. Pero in one of his coverages sa Magandang Gabi Bayan, pumunta siya sa Tawi-Tawi. So,
pawikan at saka seahorse yung furniture nila. Pagbalik niya, may balbas, umitim. Tapos, by turn of events, ginawa siyang newsreader ni Pastor Tito Noli De Castro, and then ginawa siyang tagagawa ng script ni Ted Filon. And then within 3 months, nag-triple yung sweldo niya. Lumampas ng 1,000 sa sweldo ko. Sabi ko, uy God, iba to kasi 3,000 ang sweldo niya, 8,000 ang sweldo ko. During that time 1990s, laki na yon. So biglang, pinagbasa ko ni Tito Noli, in 3 months time, tumaas yung sweldo niya ng triple. Tapos nalampasan niya ako. And then umitim siya. And then siya yung segment producer. So he was more responsible about sa finances, sa security ng crew. Tapos pagbalik niya, ay, may balbas, tumanda na siya. Parang, God has a strange way of making things happen. Kaya, dinidare ko hanggang ngayon, my prayer life. Parating ko sinasabi sa Lord, Lord, I want to see your answer to my prayers. Very specific. Mas mataas na sweldo, mas matandang itsura, at saka mas mature sa pananaw. Ibinigay ni Lord. And sabi ko nga sa Lord, ay, hindi pala pwedeng biro-biruin ng Diyos. Pag nanalangin ka pala at seryoso ka, isipin mo yun, 3,000 sweldo niya. Tapos, in 3 months time, naging 9,000. Tapos, nalampasan niya yung sweldo ko. Parang, magic ba yan, Lord? It's God. No? Showing you na, gagawin ko. Tingnan ko kung anong sasabihin. Ganon. So, insecurity from my part, sobra akong secured sa Lord. Actually, sinabi nga ni Eric buti na lang putol ang kamay mo. Kasi kung hindi putol ang kamay mo, baka hindi mo ko sinagot. Yun, iba yung sasagutin mo. Tapos, nung naging pastor siya, sabi niya, buti na lang, ikaw na pangasawa ko. Kasi you motivated me to be a pastor. Ganon. If it weren't for you, I wouldn't have considered pastorate. Although ayoko siya maging pastor dati. Ganon. I think, yung pag-weave ng Lord ng life natin, kakaiba sa gusto natin. Sa totoo lang, hindi ko talaga inaasahan. Hindi ko inaasahan. So, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa lahat na ginagawa niya. Even yung meron kaming may autism na anak, hindi namin inaasahan. Kaya everything is in God's hands. And wala siyang bibigay sa'yo na hindi kanya i-equip kung paano mo siya i-cope. No? Like ngayon, wala akong helper minsan. I do the chores. Natutunan ko sa tatay ko, sa nanay ko. Preparasyon lahat Ang tanong lang is, are you willing to persevere? Kasi magtitiis ka. Persevere, magtsatsaga, magpapasensya. Minsan iiyak ka rin kasi nung nalaman namin may autism yung anak namin, hirap na hirap ako kasi isa lang kamay ko. Sa Tagalog, pinompyang niya yung ears ko dahil nagalit siya sa akin. No? Both ears, nabasag yung eardrum ko. Ganon. Mahirap mag-alaga ng anak na may autism. But, thank God, may isang kuya na nag-aalaga. May mas matandang kuya na matyaga. Ako, naiyak ako pag naalala ko. Ang provision ni God sa amin para makakope sa handicap. Hindi mo kakayanin pag ikaw lang. Kaya salamat sa Lord, sa mga friends, sa mga kamag-anak. At higit sa lahat sa mga iyak na pinapawi ng Lord at pinapalitan niya ng ligaya. Ay, nako, naano ko, na-memorize ako. Salamat. Salamat sa time na to na nare-recall ko kung gaano kabuti ang Lord sa amin through these years. Derek, come here. Derek, come on. Ito si Derek. Papakita ko sa inyo. Ay, no, peek from the camera. Ayaw niya. Say hi. Hello. Tinitingnan niya ako Oo. Yan. Hello, Derek. Hi, Derek. Ayan. So, salamat sa... Salamat. Salamat, Ate Ellen. At least itong ating palatuntunan ay nakakatulong din sa iyo to reminisce, to be reminded of the faithfulness and the goodness of God talaga po. Mga kaagapay, sana po sa moment na ito ay talagang nadadama nyo rin po, ang katapatan, kabutihan ng Diyos kahit sa ating karanasan ng kapansanan. Ate Ellen, in the Lord's continuing love story, not only between you and Pastor Eric, but the three of you and your family,
in some turn that the Lord would only understand, pinagkalooban ka po niya ng anak po na may kapansanan. So, yung posisyon ng mommy at daddy mo before ay parang naging sayo na rin at ni Pastor. So, would you like to encourage po and give insight na rin po sa mga nakikinig sa atin? How is it na ikaw naman ang nalagay sa position that you'd have to accept, to love, and to raise a child affected by disability na hindi man putol ang kanya kamay pero may mga certain disability siya that will also affect him for a lifetime? I think yung handicap ko is much better than Derek's handicap. Kung titignan mo yung functionality, no, pagiging functional. Nung nalaman namin si Derek may autism, gwapo siya eh. So sabi ko, uy, bagong lahi, ang gwapo ng anak ko, mas gwapo pa sa tatay. Parang ganon, no? But when we discovered he had autism, magkasama kami ni Eric eh. Nung pagkagaling namin doon sa pediatric check-up, sinabi autism. Umiyak na kami. Umiyak ako, talagang binuhos ko. And then sabi namin ni Eric, okay, let's shake it off and plan kung paano gagawin natin. Yung mga kamag-anak ang sinasabi, naku, baka may kasalanan kayo kasi nagpalit kayo ng religion. Hindi na kayo, hindi kayo tumatawag sa santo, ganyan. So, it is a journey of faith. Ang una naming tinanggap is, anak namin to. So, we have to think of the best way. So, intervention. Non-verbal si Derek eh. So, ang daming oras sa speech therapies, ang daming oras sa OT, sa PT, ganyan. Mayroong isang lady, actually, I want to mention her name, Ana Tan Pascual. She's an OT therapist. She's a very close friend. Siya talaga yung nagpursige, nabigyan kami ng OT schedule, naghanap ng sponsors na who pays for the very expensive OT and PT, and she journeyed with us hanggang sa, ganon, friends who help. And until ultimately, in my, kasi hindi siya nagsasalita, pumunta ako sa States para mag-seek ng help. And then yung, yung developmental something, sabi niya sa akin, the best therapist is the mom and the dad. So they will be best therapied with love. Kasi wala na kaming pera, ubos na yung pera pang therapy. So mahalin mo, then gawin mo siyang functional, make him, So ganon. Ang 26 years old na si Derek ngayon. Pero yung all through those years, marunong siya gumawa ng sarili niyang sandwich. Ngayon, kasama ko siya nagluluto. She peels all my vegetables. Taga-open ko ng can kasi wala akong, meron ako electric can opener pero 110. Siya taga-bukas ko ng can, taga-peeler ko ng mga gulay. Na-enjoy niya, na-enjoy ko. Pero functional siya. He can do some chores. Kaya lang, minsan, pagka ginaganahan siya, gusto niya yung tactile, ang gusto niya yung pintura, pinapahid niya sa katawan niya, hanggang sa pubic hair, sa balbas, ganyan. Pintura, ha? Minsan paghahalo-haluin niya yung texture ng sabon, toyo, tapos gaganon-ganon niya kasi masarap yung feel. Yun yung mga times na isipin mo na, Lord, ang hirap nito. May time, Alcatran. Alcatran, yung parang sa bubong na black, na parang asphalt. Tar. Gusto niya yung texture. Pinahid niya dito sa katawan. And then, we have to take it off kerosene, gasoline, paint remover. Na umiiyak ka kasi iniis-is mo. Yung ilalakad niya sa semento yung paint. No? Tutulo yung paint. But alam mo, nakikita ko, our children came alongside. Si Kuya Jed, si Jessie, they came alongside. Wala sa mga anak ko ang hindi cooperative. Salamat. Salamat sa Diyos. And then, makikita mo na, yung alam mo yan, parang may conflict kayo. Yung bata pa siya, may conflict kami ni Eric, di kami nagbabatian. Gagawin niya, kukunin niya yung kamay ko, lalagyan niya sa kamay ni Eric. Tapos, mama. Kasi yun lang yung nasasabi niya. Mama. Ba, ganun. So, siya yung, catalyst namin. So, I believe, yung mga anak natin na may disability, kung tatanggapin natin ng maayos at maayos ang ating pananaw,
tingin ko, magiging pagpapala sila sa atin. Like Derek, no? Katulad kanina, sumisingit siya. Gumaganon siya. Tapos, gusto ko siya pumunta rito kasi naka-t-shirt siya ng autism eh. Angels Walk for Autism. Kaya lang, siguro sabi niya, magpapasikat ang mama ko, ayoko. Di ba? But I'm really proud of him. He's receptive. He can make his own sandwich. He can make his own drink. Kaya lang, talo ka kasi hindi niya titigilan hanggat hindi ubos yung nasa bottle or nasa sachet, whatever drink it is. And it's also our parang wake-up call na hindi lahat ng bagay kaya nating kontrolin. Minsan, yan yung pampaalala ng Lord sa akin na may Diyos, na hindi mo kaya yan. Minsan iniisip ko nga, ano kaya ang buhay pag wala si Derek? No? Siguro, biyahe kami ng biyahe or something. Parang naisip po, hindi naman siguro masaya kasi wala kang pinagkakatuwaan. No? And I believe that God brings certain disabilities or problema sa buhay natin upang parati tayong nakatuon sa Kanya. Which is happening to us. Hindi namin pwedeng sabihin, kaya namin ng buhay, maayos ang... Hindi. Tapos parati kang may pagkakatiwala sa Lord. Minsan si Derek, meron kang bagong biling fresh milk para sa apo ko. Galit siya doon sa apo ko kasi kaagaw niya ng atensyon, nagugulo yung kanyang pattern of sa bahay. Minsan ibubuhos siya yung milk sa lababo o sa toilet bowl o kaya iinumin niya lahat. Ganon. Pag galit ka at hindi maayos yung pananaw mo, magagalit ka, di ba? Ganon. Sometimes, it happens, pero most of the time, sabi mo na lang, wala nang gatas, Lord. Bigyan mo na lang kami. God provides. So, on the whole, He is the blessing. He is a blessing to us. Mas at grip kami sa aming buhay na we cannot live apart from the Lord. Pangalawa, hindi namin kontrolado ang buhay. Pangatlo, hindi importante ang puro pera lang. No? Pwede mo siyang paggamot pero pag walang love, hindi rin siya mag-heal. Ayan, nag-i-steam siya. Narinig niyo yung ganon, palakpak-palakpak. Yan, siya yun, nag-steam. So, ang daldal ko, no? Kasi parang I just want to let people know na mahirap may handicap, mahirap mag-aalaga na may handicap, pero pag may kasama kang Diyos at mapagmahal na pamilya, mas madaling mag-cope up. Yan lang gusto kong sabihin. Thank you. Tama naman po, yun talaga na that apart from the Lord, talagang hindi natin kaya on the days ahead and even the daily things, no? Kasi totoo po, no, na isa rin talaga sa mahirap na alagaan ang merong mga children with autism. Mahirap talaga kasi dahil ito ay yung nangyayari sa brain nila na hindi naman natin, diba, hindi natin tansyado, hindi natin kontrolado. Kaya ang Panginoong Diyos, tama po na ang realization din as yung realization ni Miss Ellen na love, na hindi lahat pera. Kasi kahit maipapagamot mo, pero kung hindi naman talaga to, yung kasing character building of character din po no? At pamilya ang magbibigay nun. At tama din po, no? Balikan natin yung kanina yung kay Miss Ana Tan Pascual na meron sa kanilang nag-journey na tao at pinakita sa anak nila yung unconditional love. Importante rin po yon, no, Pastor Paulo? Actually, si Ana, meron siyang sister si Jeannie. Sorry, baka hindi nila gustong bagitin yung pangalan nila, na nag-sponsor. Talagang they raised funds, sila Jeannie at saka si Albert, kasama namin sa Bible study. The people that God will surround you with are people who will support you. Talagang yung passion din ng mga therapists, ang laking tulong sa amin. Yun. Salamat, Ana and Zeus, Jeannie and Albert, for, hindi ko alam kung maririnig nila to, but I just want to thank them for their love and support sa family. Yan. Salamat, Wala po. God is able.
Walang aksidente sa Panginoon at na-meet nga po namin po si Kuya Zeus nung conference po nung March. Si Ma'am Ana po ay na Oo. personally naka-meeting ko po. So we're looking forward din kasi may ino-organize din silang parang mini camps. I think for the blind if I'm not mistaken or the deaf, I'm not sure. Pero nakakatuwa po na nagpapatuloy sila sa ganun. And praise God sa lahat ng mga OTs, PTs, lahat ng mga professionals po na talagang binibigay hindi lang yung kanilang kaalaman pero yung puso nila. Talagang this is a journey of faith but also a journey of love Ate Peggy. So we praise God sa lahat. Sabi nga ni Ma'am Ellen, it's about who you journey with. Gagamitin naman ng Diyos ang bawat isa sa atin para maging kanyang kamay at pag-abot sa bawat pangangailangan natin. And so my question, Ma'am, is siguro more of, based na rin sa ating very recent na pagkikita and how the Lord continues to write the journey of faith ng inyong pamilya. Ngayon po na alam niyong personal ang lakad niyo sa kapansanan. Ano ang pinapakita ng Lord sa inyo ng mga opportunities to really advocate, to really share the message of perhaps inclusion and God's love ultimately sa mga families affected by disability? May ganun po ba kayong conversations ni Pastor? Meron po ba kayong mga involvements or may gusto po ba kayong mga i-encourage ng mga pamilya na gusto rin ma-involve sa mga ginagawa niyo? Okay, salamat sa God is able. Actually, yung convention in March was my reconnection. Si Pastor Jesse Didel is our best man and a close friend. Ano siya? BFF Prime. Yun ang tawag nila sa isa't isa. So our journey with disability is sobrang real. Now, ako personally, I want to reach out. Di ba? Isa lang yung kamay mo, pero gusto mo mag-reach out. Una, hindi lamang para i-inspire yung mga pamilya, taong may kamansanan, but also the people with disabilities. Nung isang conference sa CCF, they invited me dun sa A Night to Shine, they invited me to speak before the parents of the ones with disability. So ang move namin ngayon is to reach out and to help counsel, journey with people with disabilities and their families. Si Eric, siguro, he can do the teaching part and the spiritual orientation and sharing part. Pero ako, I'm by nature, journeyer. I find people with disabilities and their families and I journey alongside them. I think yun ang pinapagawa ng Lord sa amin. Siguro some writing of devotionals. Itong mga interviews katulad dito sa radyo. At most of my interviews ay dahil putol ang kamay ko. So kung hindi putol yung kamay ko, I will not have opportunities to reach out. So itong kamay ko, ayan, putol po yung kamay ko, is God's platform. Madami ako na-sharean, and I will say thousands. Na-sharean dahil tinanong, ba't naputol yung kamay mo? Ayan. Pag sinimulan ako ng ba't naputol yung kamay mo, kahit taxi driver, hundreds. Na-sharean ko dahil, ay ma'am, huwag kang magagalit ha, ba't naputol yung kamay mo? All throughout the trip, minsan papaikutin ko pa siya para mapag-pray ko lang. Ganon. And I believe a lot of people went to heaven, are going to heaven because of my hand. Kaya, ito lang yung aking witnessing tool. Hindi ako marunong gumamit ng mga profound, It's just my hand. Kaya kahit bata, ay putol, mga ganun na mamamalibos, I sit down with them. Ang sabihin mo, alam mo ba kung ano nangyari sa kamay ko? And then I tell the story, share the gospel, and make them decide. Ganon. So, yun yung pinapagawa ng Lord. Ang ating kapansanan ay bouncing, ano tawag doon? Ayan ay stepping stone for us to share the love of Christ. Our kapansanan is to display, ano yung nakalagay sa t-shirt natin? This happened so that The power of the God. love of God, the power of God will be seen. So dapat yun mang parating mindset natin. I am the showcase of God's goodness. Kaya hindi ako nahiya na pag di ba? Usually pag putol ang kamay, ay tinatakpan, tinatago. I always show it because I know. Yun lang in-extend ako from my cancer cells na for so many years, 40 years. Ano na yun? Showcase. And I believe hindi sa pagmamalaki. I believe I am a better person dahil putol yung kamay ko.
Kung hindi, nung UP ako, dinamundok na sana ako. But I am a better person. I'm more compassionate, mas maunawain, at mas mapagmahal dahil sa aking kapansanan. Salamat sa Diyos. Well said, no? Tsaka yung kanina pong sinabi, no? Maganda po kung doon po sa mga ngayon lang nag-tune in, meron po kasing sinabi si Miss Ellen kanina na sinabi ng nanay niya na huwag mong tignan yung nawala sa'yo kung hindi, yung kung ano yung natira sa'yo. So sa akin po yun yung take on ko, no? Tama naman po talaga, very positive na kung ano yung meron tayo, yun po ang ating ayusin, yun ang ating linangin, di ba? I-hone natin yung ating mga kung ano yung meron, kung ano yung meron tayo. So, no, sa atin pong pagtatapos, no, Miss Ellen, we would like to hear yung, we would like to hear a word of encouragement for you. Sigurado po gustong makinig ng ating mga kababayan sa iyo. Okay, unang-una, lahat ng meron tayo galing sa Diyos. Lahat ng meron, kahit na kapansanan, kayamanan, kagandahan, kapangitan, kung ano man ang tawag mo, everything we have is from God. And because God knows our needs and God knows us, siya rin ang magbibigay sa atin ng kakayahan para gamitin kung anong meron tayo. Kaya lang dapat ma-appreciate natin siya. So, since everything comes from God, dapat ang attitude natin is gratitude. No? Parang, salamat Lord, meron pa ako. Salamat, meron pa akong isang kamay. No, I met Nick Vujicic sa isang conference sa Texas. And then sabi ko, I long wanted to hug you. Because, sabi niya, good. Sabi niya, because I can't. Diba? Sabi niya, yeah, you can hug me because I can't hug you. Sabi niya. And na-realize ko na hindi tumitingin ang Diyos sa kung ano ang wala. Ang tinitingnan ng Diyos is kung ano ang meron at yun ang pagyayamanin niya. Pagyayamanin niya talaga. And everything boils down to God. Whatever we achieve, ako 65 na ako, bargain ko lang sa Lord. Magkaasawa lang ako, mabot ako ng 40, bonus na. 50, bonus na. 60, wow. Ngayon, super bonus na ako. And sabi ng mga friends ko, and you don't even look 65, di ba? Di ba? Kasi, pagyamanin, pasalamatan, at live to the fullest. Live to the fullest. Yung, enjoyin mo na lahat, no? Enjoyin mo pag binigyan ka na, ako hardinero ako, nag-garden ako. Pag binigyan ka ng pagkakataon, talk about God. Ganon. Kasi everything comes from God. And suma total, everything is for God's glory. Kaya enjoy. Di ba? Joy is a choice. No? Jesus is at the center. Obedience is the key. And we just have to yield our lives to Christ. And let's make the most of what we have for the Lord's glory. Yun. Parang kulang yung oras. Sarap ng kwentuhan. Thank you. Kulang na oras pero talagang praise God, yung oras na pinagkaloob niya sobrang sapat-sapat sa mga nais niyang iparating sa mga kaagapay natin. I don't want to use the word efficient. I just want to use the word anointed. Napaka-in-anointed Lord yung ating usapin today. So praise God. Yun nga, no? Jesus is the answer. Obedience po is the key and let's yield everything to God. Para magka-joy tayo even in the midst of our deep sufferings. There is also profound joy. Jesus is our joy. Peggy, nakakatuwa. Natapos ang isang oras natin but praise God. Oo nga, akala ko pa naman, parang ang bilis. Pero hindi na natin patatagalin. Natapos na isang oras. Maraming salamat mga kaagapay sa pakikinig. Ito po ang programang God is Able, serbisyong PWD. Ako po si Peggy Lotto. Tama naman yun, Peggy. Serbisyong totoo din naman yan. Salamat, Ma'am Ellen. Salamat po sa atin pong sa Pamilya Cortez. Pagpalain kayo ng Panginoon. At nagpapasalamat muli sa ating mga kaagapay. Muli kami ang programang God is Able. Laan ay katatagan at pag-asa sa mga minamahal nating Filipino PWDs. Ako po si Pastor Paulo Sanchez at Miss Peggy. Ano ang ating palaging pinaniniwalaan sinasabi? From disability to possibility. Maraming Praise God po. Salamat po. Thank you. God bless everyone. Miss Ellen, salamat everyone. God bless. God is able. From disability to possibility.